Maligayang gabi pong muli sa inyong lahat, sa amin pong mga kaibigan na patuloy pong tumatangkilik at nakikinig sa programang ito. Ito pong muli ang inyong paboritong programa tuwing linggo, ang Back to the Scriptures, ay muli na naman pong maglilingkod sa inyo sa loob po ng isang oras. Nawa po kayo po ay manatiling masaya at tumutok sa ating mga pag-uusapan. At kami pong muli ang inyong lingkod sa Himpapawid. Ako po si Brother Robert Aviles, kasama po si Brother Ronald Ubidos at si Sister Sheila Torreo, ay muli pong bumabati ng maligayang gabi. Nawa po ang Back to the Scriptures ay makapagbigay sa inyo ng kalunasan sa inyong mga katanungan regarding po sa Biblia o sa salita ng Panginoon. Ang Back to the Scriptures po ay inyong mapapakinggan tuwing linggo sa ganap na ikapito hanggang ikawalo ng gabi, dito lamang po sa himpilan ng DWBL 1242 AM radio station. At ganoon din po, maaari kayong mag-text mamaya pagkatapos po ng ating discussion, amin pong ibibigay ni Brother Ronald. Magandang gabi, kapatid na Ronald, sa iyo. Magandang gabi, Brother Robert, at sa atin pong mga giliw na sumusubaybay na patuloy sa atin pong programang Back to the Scriptures. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kami ay muling pinahintulot na makapaglingkod, ano? Tama. Sa kabila ng maraming traffic kanina. Kaya po sana ay samahan kami sa loob ng isang oras sapagkat maganda po ang ating pong tatalakayin. Ito po yung part 2 ng ating mga sagot. Tama. Sa pagtutol about sa 10 utos at nawa ay tulungan tayo ng banal na Espiritu. Tama yan. Na ito ay maipahayag natin sapagkat maraming taong nalilito sa topic marami. na ito. At marami rin nag-aabang, Brother Ronald. Kasi napakaganda yan po ng ating pag-uusapan sapagkat ito ay tumatalakay sa mga katanungang talagang importante at pag hindi na unawaan, ito ay mabigat. Kaya nga sagot sa mga pagtutol sa 10 utos. Kasi ang ating paksa ngayon ay pinawi na ba sa krus ni Kristo ang 10 utos? Yeah. At kung pinawi na, ano ba yung pinawi? Magandang maging malinaw to. Kaya mga kaibigan, kayo po ay matamang tumutok at bago po tayo magsimula, ay tayo po hihingi ng tulong sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami ay pumupuri at nagpapasalamat sa inyo. Kami na inyong mga abang lingkod, Panginoon, ay muling magpapagamit sa inyo upang kami ay maging instrumento maipahayag ang inyong salita, ang katotohanan na hihipo po sa puso ng mga tao upang makilala nila ang katotohanan na mayroon pong Diyos na kagaya po ninyo na patuloy na naghahanap sa mga tao upang maligtas. Gabayan kami at samahan ng banal na Espiritu sa aming pag-uusapang paksa. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, kapatid na Ronald. Mapala din tayo, kapatid, sapagkat meron tayong mga kapatirang naririto ngayong gabi. At sila rin ay maglilingkod sa pamamagitan ng mga awitin. Yun. Bago tayo magsimula ay sila iaawit ang Salmos Singers. Salmos Singers. Ano ba ang pangalan niya mga yan? Itong ating mga kapatid na ito ay galing sa Anivan Church. Sila ay talagang naririto upang magbahagi ng mga awitin para sa Panginoon at sa ating mga tagapakinig. Naririto si kapatid na Merwin Babaw, si Matt Babaw, si John V. Emilia, si John Dave Macahilos, si Brother Paul Cortez. Sila po yung Salmos Singers. Ang kanila pong unang aawitin ay may pinamagatang No Turning Back. Kaya atin po silang pakinggan. No turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, turning back,
no turning back. No one join me. Still I will follow. I will follow. No one join me. No one join me. Still I will follow. I will follow. No one join me. No one join me. Still I will follow. I will follow. No turning back. No turning back. No turning back. Turning back. The world behind me. The cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Amen, amen, amen. Purihin ng Panginoon sa magandang diwa. Ika nga, pag tayo ay lumapit sa Panginoon, talagang hindi na tayo ibabalik ng Panginoon sa nagpapabigat na kasalanang ating pinapasan. Amen. Maraming salamat mga kapatid at mamaya po ay ating mapapakinggan pa rin sila, kaya wag po kayong aalis. Wag na kayong maglilipat pa ng istasyon. Okay, kapatid na Ronald, ayun na nga, ating itutuloy na yung part 2 sa ating paksang ito, mga sagot sa pagtutol sa 10 utos. Ano nga ba yung pinawi ni Kristo sa krus? Ang 10 utos ba talaga ay pinawi ni Kristo sa krus? Kanya bang papawiin ito? Okay, nung nakaraan ay tinalakay natin, Brother Robert, yung punto na ang 10 utos ay hindi lang ibinigay sa Israel, kundi ito ay talagang as a moral law, no? Bilang moral law. Ang 10 Commandments kasi po ay nagtuturo kung paano natin iibigin ang Diyos at kung paano iibigin ang ating kapwa. Kung titingnan po ninyo, yung first 4 commandments ay pag-ibig sa Diyos at nakadetalye doon kung paano siya iibigin. Ano? Wala na tayong ibang Diyos. Huwag gagawa ng anumang larawan, huwag gagamitin ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan, at yung ika-4, yung alalahanin ang araw ng Sabat, at yung sumunod, yung igalang mong iyong ina, huwag kang mapatay, huwag kang mangangalunya, huwag magsisinungaling, at huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan, at yung panghuli na kasakiman. Ito naman kung paano mo ibigin ang iyong kapwa. Tama yun. Kaya wala ako nakikitang dahilan, Brother Robert, na ang 10 utos ay hindi pwedeng i-apply sa lahat ng tao. Kasi kung titignan mo ang prinsipyo ng 10 Commandments, ay talagang tuturuan tayo nito. Kaya nga ang 10 Commandments ay standard ng right and wrong. Tama yan. No? Kasi meron pa rin tayong tinasunod na standard ng right and wrong. At it so happen na ito ay binigay sa 10 utos na ang sabi nga ay makapagpapasauli ng kaluluwa. Okay. Kaya nga po sa puntong ito naman, since nasagot na natin na hindi ito para sa Israel, kundi para sa lahat ng nilalang ng Diyos, at ito ay ang 10 utos ay talagang umiiral na, no? As a principle of love, no? Sa bago pa ang panahon ni Moses. Ngayon naman itong pinakamaganda at importante na hindi rin masyado nauunawaan ng maraming mga tao. Yung marami tayo kasi naririnig na nagsasabi na ang 10 utos nung dumating na si Jesucristo ay ito ay ipinako niya na sa cross at kumbaga parang pinawi niya na. Inalis na. Oo. Inalis na niya. No? Sinira na dahil napako na dahil meron na siyang bagong kautusan. Oo. Ngayon, naniniwala po kami na bilang mga kaanib sa Seventh-day Adventist Church na ang Panginoong Kristo ang atin pong standard when it comes to teachings. Di po ba? Tama yan. Kasi nga po, mahalaga na maunawaan natin kung ano ang relasyon ni Jesus Christ sa utos ng Diyos, particularly sa 10 utos. Kasi po, dito natin matitest kung sino po talaga ang mga tunay na sumusunod at tunay ng mga Kristiyano, sabihin na natin, Brother Robert. Kasi po, kung meron man po tayo na standard na sukatan para po malaman natin sa dinami-dami ng mga nagke-claim na sila ang tunay na iglesia, wala ho tayong ibang magiging mabuting pattern or halimbawa kundi ang mismong ating Panginoong Kristo. Tama yun. No? Kaya nga sabi Brother Robert sa 1 Peter chapter 2 verse 21, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag
sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Ayun. So ano po ang purpose? Bakit po ang Panginoon ay nagkatawan tao? Ito pala ay meron ding dahilan, hindi lang para siya magturo through verbal, kundi yung kanyang buhay mismo ang magiging example para sa atin na mga magiging Kristiyano. Tama yun, kasi kung tutularan ang Panginoon, talagang nangilin siya ng araw ng Sabat. Oo. Diba? Ginalang niya yung utos. Oo. Kaya nga sabi rito sa unang Juan 2:6, Brother Robert, napaka-importante talaga na susundin natin, gagawin natin si Jesus Christ na ating halimbawa. Na ang sabing ganon ay ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Ayun. So, maraming nagsasabi sa atin sa panahon ngayon na ako'y kay Kristo. Pero isa pa lang importante na dapat nating maunawaan dito, mga kaibigan, yung point na kung tunay ka pa lang nananatili kay Kristo at tunay na mahal mo si Kristo, tunay na ikay tagusunod at disipulo ni Kristo, ay talagang gagayahin mo yung kanyang ways of life, yung kanyang pananaw sa buhay. Lalo na sa subject ng Ten Commandments. Tama yun. Kaya kapag ka ang pananaw mo, kaibigan, ay naiba kaysa sa pananaw ni Kristo tungkol sa 10 utos, ay medyo dapat mag-isip-isip na tayo. Tama yun. Kasi unang-una, Brother Robert, naniniwala tayo na bago magkatawang tao ang ating Panginoong Kristo, ay mayroon ng mga propesiya sa Old Testament. Mayroon ng mga hula sa Biblia na nagpapakita kung ano ang magiging misyon, ano ang magiging ministry ng ating Panginoong Kristo, lalo na may kinalaman sa kautusan. Hindi na muna natin pag-uusapan, mamaya natin pag-uusapan, Brother Robert, yung kung ano ba ang nangyari at paano itinuring ni Jesus ang Ten Commandments nung siya'y nasa lupa. Pag-usapan po muna natin bago siya magkatawang tao. Tama. Kasi may mga propesiya po sa Biblia, mga kaibigan, na nagpapakita ng ating Panginoong Kristo sa prophecy pa lang sa Old Testament, hindi pa siya nagkakatawang tao, ay talagang mahalaga sa kanya ang kautusan. Tama yun. Hindi niya binabaliwala. In fact, nung ang mga propeta sa Old Testament, Brother Robert, ay sumulat ng Old Testament, kasama nila si Kristo . Pakibasa mo nga dito sa unang Pedro 1:10 hanggang 12. Ito po ang sabi, tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila, na ang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo, sa mga bagay na ngayoy ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y pinananabikang makita ng mga anghel. Napakaliwanag, kapatid na Robert. Ayon dyan sa talata na iyong binasa, yung mga propeta pala sa Old Testament noon, sila ay inspired ng Espiritu ni Kristo. Kaya makakatiyak tayo na kung alinmang mga bagay na kanilang sasabihin tungkol kay Jesus Christ, kahit sa Old Testament, tiyak tayo na ito ay sigurado at wasto. Tama yan. Walang pagkakamali dahil ginagabayan sila ni Kristo sa kanilang sasabihin. Magbigay tayo ng halimbawa, Brother Robert. Ano ba ang sinasabi sa atin ng Old Testament tungkol sa magiging pananaw ng Kristo pag siya'y nagkatawang tao na sa lupa tungkol sa kautusan? Anong sinasabi sa atin sa awit 47 hanggang 8? Ito po ang sabi, nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y dumarating sa balumbo ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ano po ang sinasabi dyan, mga kaibigan, sa binasa natin? Ito palang Mesiyas na tagapagligtas, no? Yung kautusan, hindi niya kalaban. Kinaluluguran niyang sundin. Kinaluluguran niya, no? Hindi mabigat sa kanya, kundi nasa puso ho niya. Yung kautusan, nasa loob ng aking puso. At kaya nga sabi rito din ng propesiya na si Isaias, isa sa mga propeta, sa 42:21, nalugod ang Panginoon alang-alang sa kanyang katwiran upang dakilain ang kanyang kautusan at gawing marangal. Ayun. Ano ho? Ito palang prophetic statement na ito mula kay Isaias, kapatid na Robert. Dito makikita natin kung ano ang pananaw ng tagapagligtas na Kristo.
hindi lang siya ang kautusan na sa puso niya, kundi dadakilain niya. Di ba? Dadakilain niya, imamagnify niya yung law at gagawing marangal. Hindi niya ikahiya. He will make it honorable. Tama yan. Honorable. Kaya nga, papahalintulad niya yung buhay na dapat mo ring lakaran. Yun nga yun, sinasabi natin. Kaya natin binabasa to. Kasi sa Old Testament pa lang, ang pananaw ng mga propeta sa ating Panginoong Kristo, sa kanyang ministeryo, hindi siya labag sa kautusan. Tama yun. Gaganapin pa niya at luluwalhatiin, dadakilain. Ima-magnify niya. Kasi naniniwala ako, Brother Robert, kaya niya ima-magnify ito. Kasi po, dumating po ang panahon sa New Testament, no? Yung time ng first century, yung mga Hudyo doon, yung mga Pharisees at yung mga sektang mga Hudyo, bagaman naniniwala sila sa 10 utos at sa mga kautusan, ay kanila naman itong dinagdagan ng mga salit-saling sabit tradisyon. Yun na nga. Oo, kaya ang nangyari po dito, mga kaibigan, ang tama po yung sinasabi nung binasa natin sa Isaias, na kanyang dadakilain ang kautusan. He will magnify the law and he gagawin itong honorable. Kasi sinira ito ng mga Hudyo at mamaya makikita natin ng example. Kaya kung mayroon man po na, Brother Robert, na aalisin at papawiin ni Kristong kautusan, ano kaya ang klaseng kautusan ito? Kasi kung natatandaan po ninyo, mga kaibigan, nung nakaraang Sunday, diniscuss po natin na mayroong 20 divisions of law, no? Yung tinatawag nating moral law, which is the 10 Commandments, standard of right and wrong, at yung ceremonial law, yung ritual law, na ito naman po ay may kinalaman sa tinatawag nating mga ritual at mga sakripisyo, no? Mga paghahandog ng ancient Israel na lumalarawan sa ating Panginoong Kristo. So, sa Old Testament din pala, Brother Robert, ay sinasabi sa atin kung ano yung papawiing kautusan. Tama. Hindi ho kagaya ng iniisip ng ilan na pag sinabing kautusan, isa lang ang alam nila. Pero since meron 2 klaseng kautusan, alin kaya doon sa dalawa ang papawiin ayon sa propesiya ni Daniel 9:26 hanggang 27. Pagkalipas ng 62 sanlinggo, ang Mesyas ay mahihiwalay at mawawalan. At ang bayan ng pinunong darating ang wawasak sa lungsod at sa santuario. Ang wakas nito ay sa pamamagitan ng baha. At hanggang sa katapusan ay magkakaroon ng digmaan. Ang pagkasira ay itinakda na. At siya'y gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng 1 linggo. At sa kaligitnaan ng 1 linggo ay kanyang patitigilin ang handog at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isang mangwawasak hanggang sa ang iniutos na wakas ay maibuhos sa mangwawasak. Ayun. Ito po ay aklat ni Daniel, no? Kabahagi ito ng tinatawag na mga propeta na sabi po rito, yung propesya tungkol sa Mesiyas o yung Kristong darating, siya ay mahihiwalay at mawawalan. Ito ay prophecy, no, about the 70 weeks kung kailan mamamatay ang Kristo. Naka-prophecy na sa Old Testament. Hinulaan na, sinabi na. No, yung bautismo niya, yung kanyang kamatayan, yung kanyang misyon. At ang maganda na sa verse 27, siya'y gagawa ng matibay na tipan. Ito yung bagong tipan. The New Covenant. No? At sa kalagitnaan ng 1 linggong ito ay patitigilin ng alin? Yung handog at ang alay. Ano po ang patitigilin ni Kristo? 10 utos po ba ayon sa binasa natin? Hindi, sabi handog at mga alay. Handog at mga alay pala. Kaya kung may kautusan po na pinawi ang atin pong Panginoong Kristo, mga kaibigan, ay hindi ho yung 10 utos. Napakaliwanag naman ho sa propesiya. Kasi ho, kung ipipilit ho natin na yung 10 utos ang inalis ni Kristo, hindi ho matutupad yung hula. Tama yan. Kasi ang nasa hula ay yung mga alay at handog na talagang hindi naman na po natin kailangan dahil ang ating Panginoong Kristo po, siya po ang kordero ng Diyos na inihandog para sa ating kasalanan. Siya po ang inilalarawan ng mga handog na yun, kaya hindi na po natin kailangan sa ating panahon. Kaya nga di ba, Brother Robert, tatanda mo, nung si Jesus ay nalagot yung kanyang hininga, ano nangyari dun sa tabing? Napunit yun, napunit. Oo, di ba? Sabi sa Matthew 27:51, ang tabing ng templo ay napunit sa 2, no, nung nalagot yung kanyang hininga. So, ibig sabihin, natupad yung propesya ni Daniel. Ang nawala po, hindi ho 10 utos. Oo. So, ngayon, bakit liwanagin natin ngayon yung punto na ito, Brother Robert, para sa ating mga tagapakinig? Yung, bakit nung si Jesus Christ ay nagkatawang tao, di ba? Madalas nakikasagupa niya itong mga Pariseo. Madalas nagdidebate sila tungkol sa kautusan. Oo. No? Ano ba ang problema? Bakit nagkakaroon sila ng clash? Ano po ba ang issue? No? Kasi pareho naman naniniwala sa 10 utos si Jesus Christ. Naniniwala rin sa 10 utos itong mga Pariseo. No? Yung mga teachers na ito.
Well, ang problema po mga kaibigan ay hindi yung mismong kautusan per se. Ang problema ho ay ang mga Pariseo at yung mga Hudyo, yung 10 utos ay dinagdagan nila. Ng tradisyon. Dinistort nila, dinagdagan ng mga salit-saling sabi ng mga tao. Siguro maganda basahin natin yung halimbawa dito sa Mateo 15. Oo. No? 15:1, mahaba-haba ito. Sige, pakibasa mo na lang muna yung 15:1 hanggang 3. Okay, ito po ang sabi. Pagkatapos ay lumapit kay Jesus ang mga Fariseo at mga eskriba na nanggaling sa Jerusalem at sinabi nila, bakit lumalabag ang iyong mga alagad sa tradisyon ng matatanda? Yun, sinita, no? Nilalabag nila ang alin, Brother Robert? Tradisyon ng matatanda. Okay, sige, pakituloy mo. Hindi sila naghuhugas ng kanilang mga kamay bago sila kumain ng tinapay. Sumagot siya sa kanila at sinabi, bakit lumalabag naman kayo sa utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon? Yon, bakit nilalabag niyo utos ng Diyos? Yun. Dahil sa inyong tradisyon. So mayroong clash dito, no? Ang kanilang issue, yung mga Pariseo, meron silang tinatawag na mga tradisyon ng matatanda na idinadagdag nila sa utos ng Diyos. Kaya sa bagay na yon, nalalabag nila yung utos ng Diyos. Tama. Ngayon, ano ba yung utos ng Diyos na hinalimbawa ng ating Panginoong Sokristo rito? Alam natin na ito ay yung 10 utos. Pero paano ito dinagdagan at paano ito dinistort ng mga Pariseo? Pakituloy may pagbasa sa verse 4. Sabi ito po, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang magsalita ng masama sa ama o sa ina ay dapat mamatay. 5. Ngunit sinasabi ninyo na sino mang magsabi sa kanyang ama o kanyang ina, anumang pakikinabangin mo mula sa akin ay ipinagkaloob ko na sa Diyos. Ang taong iyon ay hindi na kailangang gumalang pa sa kanyang ama. Kaya pinawalang saysay ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. Maliwanag dyan, kapatid na Robert, no? Nung sabihin ni Kristo, bakit nyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon? Ayun. Ano yung halimbawa ng utos ng Diyos na binigay ni Kristo? Igalang mo ang iyong ama't ina. Hindi ba nasa 10 utos yan? Tama. So, para kay Kristo, naniniwala siya doon sa 10 utos, naniniwala din ang Pariseo. Kaya lang ang problema, ano yung dinagdag nila doon sa igalang mong iyong ama't ina? Yun, tradisyon ng tao. Oo, sabi nila, yung itutulong mo sa iyong ama't ina, imbis na ibigay mo na lang sa kanila, ialay mo na lang Sa ihain templo. sa templo. Oo. Na parang sa Diyos din naman. Kung titignan mo, parang ang ganda rin naman. Maganda rin Dahil naman. inunan nila ang Diyos. Oo. Pero, yun pala, nalalabag pala yung 10 utos. Yun na nga. Oo. So, hindi ho 10 utos ang issue, no? Hindi. Pinag-uusapan dito kung may 10 utos pa ba o wala. Ang pinag-uusapan ho rito, mga kaibigan, ay yung pagdadagdag sa 10 utos ng Diyos. Tama yan. Na utos ng tao. Na nasisira tuloy ang intensyon ng kautusan. Tama. Ang ginagawa kasi nila, gusto nito mga Pariseo at Eskriba, ipantay yung utos ng tao sa utos, ng Diyos. Yan ang nangyari, Brother Kaya Robert. maglalaban nga naman, sabi ng Panginoon, teka, ako lang ang mag-uutos na ikakabuti nyo, tapos dadagdagan pa ninyo. Oo. Kaya magagalit nga ang Panginoon. Kaya nga po mga kaibigan, itong mga Pariseo, iniisip nila na sa kanila pong kautusan at mga tradisyon, iniisip na nila, nung sila ay sinasaway ni Kristo, ang kanilang interpretation doon kay Jesus Christ, si Kristo mismo lumalabag na sa kautusan. Yun na nga eh. Pero ang totoo niyan, tinutuwid niya yung paraan ng mga Pariseo sa paghawak sa kautusan. Tama yun. Paanong lalabagin ni Kristo? Siya nga ang author ng kautusan. Oo. Kaya nga ako, nangingilabot ako, kapatid na Robert at mga kaibigan, doon sa mga naririnig ho natin sa mga ngaral sa TV at television na tinuturo nila, kapatid, na si Kristo daw nilabag ang kautusan. Kaya nga eh. Si Kristo daw nilabag ang utos. Kung tutusin, ang mga nagsasabi pala niyan, batay dito sa ating pong binasa, yung mga kaaway ng Diyos. Kaaway ng Yung Diyos. mga Pariseo na para sa kanila, yung kanilang mga tradisyon ng matatanda, yun ay salita na rin ng Diyos. Kaya nung tinuwid sila ni Kristo, interpretation nila ay si Kristo mismo labag sa kautusan. Tama. Pati nga sa mga ibang talata, pinaratangan si Kristong lumalabag sa Sabat, pero hindi naman. Kaya po, sana po, kung may pananaw ho tayong kagaya ng mga Pariseo, iniisip natin si Kristo nilabag ang kautusan. Hindi ho totoo yon. Hindi. Ang nilabag ho ni Kristo ay yung tradisyon ng mga matatanda na itinuturing na kautusan ng mga Pariseo. Tama. Para hindi ho tayo maligaw sapagkat tayo mga tunay na Kristiyano at nais natin sumunod sa halimbawa ni Kristo, doon tayo sa side ni Kristo na kanyang minamagnify at kinokorek yung maling interpretasyon sa law. Na ito naman po ang nakikita natin sa ating panahon. Kaya hindi nakapagtataka, Brother Robert, na darating ang panahon, pagka ikaw ay hindi ka tumulad kay Kristo,
at tinawag mo lang siya ng tinawag, sumampalataya ka at binaliwala mo ang kautusan, anong magiging hatol nun? Ayon sa Mateo 7:21 at 23. Ito po. Ayon sa ang salita ng Diyos na translation. Ito ang mangyayari po. Hindi ang bawat isa na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa paghahari ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa iyong pangalan ay naghayag kami ng salita katulad ng mga propeta? At sa iyong pangalan ay nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming himala? Pagkatapos nito ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. Madiin yan, kapatid na Robert. Ito po ay galing sa ang salita ng Diyos version ng Tagalog, na marami daw tatawag, Panginoon, Panginoon, ha? Hindi ba kami nagpagaling? Hindi ba kami tumawag sa iyong pangalan? Na marami talagang gumagawa din sa ngayon yan, ano? At karaniwan na natin nakikita yan sa telebisyon at nakikita natin sa mga dyaryo na maraming ganyan. Pero alam po pa ninyo, mga kaibigan, dito natin makikita kung ano ang pananaw ni Kristo tungkol sa kautusan. Ito pala ay isa sa magiging basis niya para malaman kung tunay kanyang tagasunod o hindi. Tama yan, kasi kapatid. sabi niya rito sa mga tumatawag sa kanyang na walang kautusan, lumayo kayo sa akin, kayong hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. Ayun. Nako, nakakatakot po na, brother. Nakakatakot Robert, nakaka-disappoint yun. Akala mo na kay Kristo ka na, akala mo sumusunod ka Yung na pala sa kanya. lumayo kayo, itataboy niya. Yun ang mahirap pagka huli na. Dumadating na si Kristo, no? Second coming. Tsaka mo marirealize na hindi ka pala sumusunod sa utos. Tama. Matataboy ka ng Panginoon. Itataboy ka. Oh, napaka-ultimate disappointment, no? Hindi ho lang great disappointment. Kaya po mga kaibigan, ano po ang sukatan para ho makita natin na talagang tunay tayo kay Kristo? Siyempre, susundin natin ang kanyang halimbawa. At ayon po sa Isaiah 8:20, Brother Robert, anong sinasabi ron? Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito, ay sa dahilang wala silang umaga. Iyon. Sa kautusan daw at patotoo. Kung hindi sila nagsasalita ayon sa salitang ito, walang liwanag sa kanila sa ibang Ibig translation. sabihin, hindi sila O totoo. walang umaga. Oo. Pero tingnan nyo ha, ito kasi mga nangangaral ngayon natin na ginagamit ang pangalan ni Jesus. Kung titignan mo, talagang napaka-sacred at napaka-solemn naman ng kanilang ginagawa. Kagalang-galang, karispe-respeto. Wala ho tayong question dyan. At ang totoo niyan, Brother Robert, kahit pa paano, meron pa rin naman silang katotohanan tinuturo tungkol kay Kristo. Oo, tama. Kaya lang, nahahaluan ng mali. Yun na nga. Kaya sabi ni Isaias, walang liwanag sa kanila. Hindi niya sinabing walang katotohanan sa kanila, kundi walang liwanag sa kanila. Sapagkat yung kanilang truth ay sinamahan ng error. Tama na po Lumabo. sana. Kilala na po sana nila si Kristo. Kaya lang hindi ho nila kinuha at hindi nila tinularan yung pananaw ni Kristo tungkol sa kautusan. Na kanyang nirespeto ito at kanyang sinunod. Tama. Kaya nga, kung tatanungin natin mismo ang Panginoong Kristo, direkta mula sa kanyang bibig, Brother Robert. Marami kasi nagsasabi, sinira ni Kristo ang utos, kinikilabutan ako ron. Nung nabasa ko ang Biblia, ay hindi pala si Kristo sumira ng kautusan. Kanyang tinupad dito, ang sinira niya, yung mga tradisyon at kautusan ng mga matatanda. Ayon dito sa Mateo 5:17 hanggang 19, babasahin ko ito, Brother Robert, sa Tagalog Popular Version, o yung tinatawag na Magandang Balita Biblia. Ang sabi ho rito ng ating Panginoon, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Kaya tama yung kanyang ginawa, pinapaliwanag niya. Mali ang interpretasyon niyo sa kautusan. Tama yun. Huwag niyong dadagdagan yung mga tradisyon. Tandaan niyo ito, sabi ni Kristo. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi nito, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi maganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin yon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ayun. Ang tanong, kaibigan na nakikinig, kayo po ba nais nyo po bang mapabilang at maging dakila sa kaharian ng Diyos? Siyempre po, wala hong magsasabi. Napakasarap po ng pakiramdam na kayo mismo ay minahal at tinanggap ng Panginoon sa kanyang kaharian. Tama yan. Pero ang sabi ng Panginoon, ang gumaganap ng kautusan
at nagtuturo na to pa rin yun ang ibibilang na dakila. Tama yan. Paano kung ang paniwala ho ninyo, yung nakagisnan ninyong naririnig sa inyong mga pastor at sa telebisyon na hindi na natin dapat ganapin ang kautusahan. Huwag nang ituro yon. Pananampalataya na lang kay Kristo. Ang sabi ni Kristo, yung sino mang magpawalang halaga, kahit sa kaliit-liitang bahagi ng kautusahan at magturo ng ganun sa tao, doon po na magiging alanganin ang ating kaligtasan. At saka ang linaw pa, sabi, wag ninyong isipin, kahit sa isip pa lang, na pumarito ako upang sirain ang kautusan. Yung iba, hindi iniisip. Talagang tinuro pa eh. Yun na nga. Pinapakipaglaban pa sa debate na sinira na ni Kristo ang kautusan. Nakakalungkot yun. Nakakalungkot yun. Pero pagka ganun pang pananaw nyo, tingin ko nadaya ho tayo ng Diablo. No? Kasi kung meron mang masaya na ang kautusan ng Diyos mabaliwala, ito yung walang iba kundi ang Satanas. Tama, ang Diablo. Kasi hindi pag-ibig ang Diablo. Ang Diyos pag-ibig, ayaw na magpatayan ng tao. Pag inalis mo ang kautusan, pwede na pala magpatayan ng tao. Kaya maliwanag mga kaibigan sa atin pong mga present na noon pa man sa Old Testament, ang ating Panginoong Kristo ay maliwanag na ipinakita ang kanyang posisyon tungkol sa kautusan. Na ito'y nasa puso niya, ito'y minagnify niya, binigyan niya ng galang, he honored the commandments, kasi ito'y galing sa Diyos, no? Tama yan. Everything that comes to God, it deserves honor, no? It deserves magnification, and it deserves respect, no? Kaya, kung meron man nagsasabi sa atin na hindi na kailangan ng 10 utos na yon, isipin niyo maigi yung sinasabi ninyo bago ho ninyo ituro. Kasi nga po sabi ng Panginoon, kapag ganun ang turo natin at hindi na natin tinutupad ang utos, hindi ho tayo magmamana ng kaharian ng Diyos sa langit. At ang ating Panginoon Kristo, kung meron man siyang pinawi, Brother Robert, ay walang iba, hindi yung 10 Commandments ang pinawi niya. Ang pinawi ho niya ay yung tinatawag natin mga ceremonial law. Tama yan. Meron tayong sasagutin na mga ilang objections dito, Brother Robert, no? Ito yung mga ilang talata na ginagamit ng ating mga nakakausap na tila baga pagka binasa sa iyo ay parang talagang wala lang 10 utos sa panahon natin. Oo nga. Now, for example, itong nasa Lucas 16:16, Ayan. na ang sabi ganito, ang kautusan at ang mga propeta ay hanggang kay Juan. Mula noon, ang magandang balita ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat isa ay sapilitang pumapasok doon. Ayon po sa mga taong gumagamit ng talatang ito na against sa 10 utos. Sabi na, kita nyo na, ang liwanag, ang kautusan at ang propeta hanggang kay Juan. Si Juan Bautista ito. Kaya after ni Juan, sa time ni Jesus, wala na. Kala ganon. Oo, pero alam nyo, wag ho tayong agad-agad na magja-jump sa conclusion. Kailangan i-consider po natin at kailangan sigurado tayong nabasa muna natin lahat ng related passage or context. Tama yan. Bago ho natin i-conclude. Kasi mali ho yung ganong konklusyon. Sapagkat kung titignan ho natin, Brother Robert, sa ibang bahagi ng kasulatan o yung sa ulat naman ni Mateo, hindi yung 10 Commandments yung natapos hanggang kay Juan eh. Hindi naman yung 10 Commandments, kundi yung propesiya tungkol kay Jesus. Jesus. Anong sabi doon sa Mateo 11:12 hanggang 13? Ang sabi rito, mula sa araw ni Juan na taga-bautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok at sinasakop ng mga taong mararahas, sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan ay nagpropesiya hanggang kay Juan. Ayun. Mismo po, Biblia na rin Ayun, ang sumagot. nagpaliwanag. No? Yung sinabi ni Lucas, actually, ay inulit ito ni Mateo kasi for Gospels yan. Ang tawag nga po actually dyan ay Synoptic Gospels. No? Yung Matthew, Mark and Luke. Kaya kung mapapansin nyo, may pagkakahawig ng ulat at istorya itong si Matthew, Mark, Luke. Iisa lang sinasabi. Oo. So, para maunawaan nyo yung sinabi ni Lucas sa 16:16, kung ano ibig sabihin niya ng kautusan at propeta na uwi kay Juan, puntahan nyo si Mateo. Tama. Kasi sinabi rin niya yun, pero mas maliwanag. Na ang ibig pala sabihin na ang kautusan at ang propeta ay hanggang kay Juan, ang ibig pala sabihin nun, Brother Robert, ang mga propeta at ang kautusan, nagpropesiya hanggang kay Juan. Tama naman. Ang 10 utos ba, Brother Robert, propesiya ba yan? Hindi. Hindi ho propesiya Moral law ang 10 yun commandments. It's a moral law. So, itong tinutukoy po na kautusan ng propeta hanggang kay Juan ay propesiya tungkol sa ating Panginoong Kristo. Yung kanyang ministeryo ay lalabas sa panahon ni Juan. Yes, kaya nga nung nangaral ang ating Panginoon sa Marcos 1:15, sabi niya, naganap na ang panahon. Ayun. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga prophecies sa Old Testament tungkol sa mission ng Messiah, yung kanyang pagditaw, natupad na nung nandyan si Jesus Christ. Oo, tama. Oo, kaya nga di ba sa Lucas 24:44 hanggang 46 ay ganitong sinasabi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila,
ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo. Ayan. Na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin Ayun. sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip Yun. upang maunawaan nila ang kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganyan ang nasusulat, kailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Ayun. Ano ho ibig sabihin pala noon? Sa Malinaw. Lucas 16:16, yung palang kautusan at propeta na merong propesiya tungkol kay Kristo sa kanyang Iisa ang sinasabi ng hula. Oo, propesiya yon, hindi ho 10 utos po yon. Ano ho, sa maliwanag. Meron naman pangalawa na objections, Brother Robert, yung nasa 1:13-34. Sige, pakibasa mo kapatid. Na ang sabi naman dito daw ni Jesus Christ kasi, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Kaya, ang sabi ng iba, Bago na. ito bago ng utos Oo. Pag-ibig na, hindi na natin kailangan yung 10 Commandments. Nung ako nga po ay nasa saksi ni Jehovah pa, ang paliwanag ko doon, Brother Robert, wala na yung 10 utos, 2 na lang. 2 na lang. Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo yung kapwa mo. Ayun. Ngayon, ang tanong, paano yung detalye ng pag-ibig sa Diyos at saka sa Iyon, tao? paano mo iibigin? Yun, Paano paano? mo ibigin ang Diyos at paano mo Eh di ibigin ang kapwa babalik mo? pa rin siya sa 10 utos, yung detalye, hindi mo papatayin, hindi ka magnanakaw. Yes. Papasok kayo ng pag-ibig sa kapwa. Oo. Ngayon, ang tanong natin dito, Brother Robert, ganun nga ba na, ano ba yung sabihin ni Jesus Christ nung sinabi niyang bagong utos at kayo magmahalan? Talaga bang bagong utos ito? Hindi ho, mga kaibigan. Kasi ho, yung... Dati na siyang pag-ibig Dati nang itututos to ng Panginoon. Kaya nga doon sa Mateo 22:35, no? Hanggang 40, nung tinanong siya ng mga Pariseo, ano yung dakilang utos sa kautusan? Ang sabi ni Kristo, ibigin mo ang Diyos sa buong puso mo, buong kaluluwa, at buong pag-iisip mo. Ang kinote po niya rito yung sa Deuteronomy 6:5, sa Old Testament. At sinabi ng Panginoon, at ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong Yung sarili. Na sa 2 utos na ito nakasalig ang buong kautusan at propeta. Kinote naman niya yung Leviticus 19:18 na sabi doon ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Tama. So yung pag-ibig hindi mismo yun ang bagong utos. Hindi. Ito'y utos na noon sa Old Testament, mga At saka kaibigan. pinapalawak lang niya na kung merong mag-uutos ako, hindi yung itong mga maling mga iskriba at pariseyo. Oo, totoo yan. Yan ang pinapoint niya. Oo, tsaka isa pa, Brother Robert, dapat nating tandaan, kaya tinawag itong bagong utos. Kasi po, ito ang mismo si Kristo ang nagpaliwanag sa Juan 15:12 at 13. Kasi po, kaya tinawag na bagong utos ito po ay unselfish love. Yon. Unselfish love, hindi self-centered, hindi ka umiibig dahil makikinabang ka, kundi ikaw Tama. mismo, handa mong ibigay ang iyong buhay, sacrifice mo. Sabi nga dito sa John 15:12-13, Ayun. ito ang aking utos, na kayo'y magmahalan sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ayun. Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ayun. So yung palang pagiging bago ng utos na yun, hindi yung set of law per se, Hindi. na pag-ibig, kasi noon pa man sa Old Testament, kinote nga ni Jesus sa Old Testament yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, kundi ito po pala, kaya naging bago, ay sapagkat ito'y kagaya ng pag-ibig na binigay ni Jesus. Na ialay ang buhay sa Ialay ang kahit buhay. sino mang tao. Yan. Wala Yun kasing yan. gumagawa nun doon. Ayaw nila, sa Old ayaw nila Testament. ng ganon. Oo. Pag gusto nila, ipin sa ipin eh. Oo. Kaya mga kapatid, hindi ho salungat ang pag-ibig sa 10 utos. Tama. Kasi nga noon may pag-ibig na sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At the same time, may 10 Commandments Meron. sa Old Testament. Meron. In fact, sabi nga rito sa Roma 13:8-10, no? Huwag kayong magkaroon ng utang kanino man, maliban sa saguting mahalan sa isa't isa. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ayun. Ito napakaliwanag mga kaibigan. Malinaw Yung yun. nagmamahal sa kapwa o yung umiibig sa kapwa ay ano daw? Lumalabag sa kautusan ba? Tumutupad. Tumutupad. So, magkalaban ba ang pag-ibig at kautusan? Hindi. Hindi ho. Ang katuparan pala ng kautosan pag-ibig sa Oo. kapwa. Pag minahal mo ang iyong kapwa, tumutupad ka sa utos. Tama, pag di ka pumatay ng tao, umiibig ka. Iyon. Pag di ka nagnanakaw, umiibig Kasi ka. sabi ng 10 utos, huwag kang papatay. Kaya nga sabi rito sa verse 9, Romans 13:9, ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, Ayun. huwag kang papatay, Oo. huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnasaang maangkin ang pag-aari ng iba. Alinmang utos na tulad sa mga ito ay nauuwi sa iisang utos, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ayun. Ang umibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng
kautusan. Tama yon. Oo. Tama yon. So ibig sabihin mga kapatid, yung sinasabi na kanina natin na Wala nang 10 utos. may mga propesiya kasi, Mm. no? May mga propesiya kay Jesus Christ na binabanggit sa mga kautusan at sa propeta. Tinupad ni Jesus 'yon. Tinupad Ang niya. sabi ng iba kasi, no, tinupad na ni Jesus 'yon, wala na tayong obligasyon. Mhm. Hindi ho tama Hindi, 'yon. hindi. Kasi ang sabi ho rito mismo ng Romans 13:8, obligado tayong ibigin yung ating kapwa Mm-mm. at yung pag-ibig na yun ay pagtupad sa kautusan. Kaya nga, So, eh, meron pa rin kautusan. kaya ang hirap sabihin, magko-contradict. Wala na ikang kautusan, pero ibigin mo na lang ang Diyos at kapwa. Ay, Paano mo nga mahirap yun. iibigin? Ang pag-ibig nga, ang pagtupad sa kautusan. Oo. Tsaka ang pag-ibig, kapatid at mga kaibigan, ang pag-ibig ho hindi ho kontra sa kautusan. Ang Mm-mm. pag-ibig po, ito po ang kapangyarihan para po maganap mo ang pagtupad at pagsunod sa utos. Ayun. Kasi kung walang pag-ibig, Brother Robert, yan ang power eh. Mm-mm. Yung love, yan yung power na nagdadala sa iyo para lalo kang maging masunurin Tama sa yon. utos ng Diyos. Tama yon. Kasi pwede kang sumunod sa utos ng walang pag-ibig. Yon. Hindi pagsunod na tama Pero yon. hindi ka pwedeng umibig na walang utos. Oo. Kasi ang pag-ibig ay katuparan ng kautusan. Katuparan ng kautusan ng pag-ibig. Kaya yung sinasabi ng ilan na magka-kontra ang pag-ibig sa kautusan, Hindi. yan ho ay hindi aral ng Biblia. In fact, sabi nga sa unang 1:5-2 at 3, Mm. na unang 1:5-2 at 3, mga kaibigan, dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Ayun. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ayun. Ay napakaliwanag pala. Maliwanag. Nakikilala o paano daw natin malalaman na talagang iniibig mo ang iyong kapwa, yung iyong kapatid. Tinutupad mo ang utos. Pag iniibig mo daw ang Diyos at tinutupad ang utos. Ayun. So kasama pala pagtupad sa utos sa pag-ibig sa kapwa. Mm-mm. Sa 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Hindi ito pag-ibig lang, utos. Kasi mga utos, plural to eh. Mm-mm. Kasi pag-ibig, singular eh. Diba? Tama yun, tama Kaya yun. nga sa Galatians 5:22, the fruit of the Spirit is love. Tama. Fruit, singular. Mm-mm. Love is singular. Mm-mm. Pero ito mga utos eh. Tama yon. So kung tunay daw na iniibig mo at talagang gusto mong mangyari ay pag-ibig na lang, hindi ka makakatakbo o makakaiwas sa pagsunod sa utos. Brother. Tama yon. Tama yon. Oo, ngayon, tingnan naman natin. Commandments of love yun eh. Exactly. Tingnan na natin ito. Kumbaga yung love kasi, yun yung gasolina para gumana yung makina. Tama. Oh. Na pag Tama walang love, ay useless. Hindi mo useless yung pagtupad mo sa utos. Magsasalubong yun eh. Oo. Meron namang pangatlong objection dito, Brother Robert, yung nasa Roma. Ito yung tinanong sa atin ni Brother Arlan na taga-Kanumay. Si Brother Arlan Nocalan. Roma 10:4 na ganito po ang sinasabi. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya. Sabi sa ibang salin, sapagkat si Kristo ang katapusan Oh, ng kautusan. yan. Kaya sabi, tapos na, si Kristo na. Sa King James Version nga, Brother Robert, for Christ Oo. is the end of the law Yun, doon naman for sila righteousness to nalilito. everyone that believe. So, kasi karaniwan, pag sinabing end, tapos na. Yun The na nga. end, Oo, finish. the No? end, oo. Pero, magtyagaan lang mo tayo, mag-aral ng Biblia. Mm-mm. Alam niyo ba, mga kaibigan, na ito pong statement na ito, no? Christ is the end of the law. Dalawa po ang pwedeng makahulugan nito. Tama. Number 1, yung end dito ay pwedeng makahulugan na ang si Kristo, tinapos niya yung kaisipan ng mga Hudyo na sa pamamagitan ng kautusan ay matatamo nila ang katwiran. Mm-mm. Yun ang tinapos ni Kristo. Mhm. Yung kaisipan na ang kautusan ang magiging katwiran mo. Oo. No? Oo. Paano natin nalaman? Salvation by works. Paano natin nalaman? Tama yun. Paano natin nalaman? Itaas lang ho natin ang pagmasa sa Roman 9. Kasi Roma 10:4 to. Roman 9:31-32. Ngunit ang Israel na nagsusumikap sa katwiran sa pamamagitan ng kautusan ay hindi nakaabot sa pagsunod sa kautusang yon. Ayun. Ano? Yung Israel nagsikap daw sa katwiran sa pamamagitan lang ng kautusan. Hindi sila nakaabot sa katwiran. Tama. Bakit? Sabi sa verse 32. Sapagkat hindi nila pinagsikapan iyon batay sa pananampalataya, kundi batay sa mga gawa. Ayun. Sila'y natisod sa batong katitisuran. Tama So, yan. para pala sa mga Israelita, kaya pala sila ay hindi nakatanggap karamihan ng kaligtasan at nilanggap si Kristo. Kasi para sa kanila, sapat na yung kautusan na para sila'y maging matuwid. Kaya Pero nga- hindi sila nakaabot nga doon. Kaya nga tama yung statement nun ni Pablo. Kaya sila hindi nakaabot. Tinakwil nila yung author ng law, yung author ng Yun. love. The fulfillment of the law is love. Ayun nga eh. Yun doon sila sumabit na, kaya tama na ang kinauuwian ng kautusan o
o ang kahilingan na pupuno sa kautusan ay yung Kristo na gumawa ng kautusan. Yun. Kaya tama lamang na sinabi sa Siya yung Roma end. 10:4, si Kristo ang kinauwian, siya ang end of the law Yun. for righteousness. Yun. Kaya nga kung itutuloy lang Tama po ninyo, yan. no? Mm-mm. Christ is the end of the law for righteousness. Yun. Kasi wala nga pong righteousness kung law lang na walang Kristo. Tama yon. No? Tama. Kaya pangalawa naman na kahulugan nung end o yung sa Greek ay telos, Mm-mm. Christ is the objective of the law. Siya Ayun. yung purpose. Tama. Siya yung purpose ng kautusan na pagkatapos ma-realize ng isang makasalanan, na-convict siya sa pamamagitan ng Ten Commandments na siya pala ay nagkasala laban sa banal na Diyos. Tama. Ito ngayon nagkikilos sa kanya para lumapit kay Kristo para humingi ng tawad at maging matuwid. Tama. Isa pa, si Jesus ang kailangan sa kahilingan ng kautusan. Ano yung hinihiling ng kautusan? Pagpapakabanal, hindi ka banal, nagkasala ka. Ang magpapatawad sa iyo, yung lawgiver, yung gumawa ng utos. Hindi ka pwedeng, mahal na 10 utos, nakapatay ako, patawarin mo po ako. Sabi ng 10 utos, pupunta ka sa gumawa sa akin, Oo. yung lawgiver. Kaya si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. Siya yung nagpapatawad, siya rin yung Yan. nagpapabanal. Hinihingi ng kautusan maging banal kayo, hindi wala siyang power per se. Humihingi lang siya ng kabanalan, pero yung gumawa ng kautusan, si Jesus, siya yung nagpapabanal sa atin. Kaya siya yung end ng law. Siya yung tumapos, siya yung kailangan sa kautusan. Siya yung purpose, siya yung Purpose. target, siya Goal. yung goal. Yun. Tama po yun. Telos sa Greek, no? Mm-mm. Kaya nga po kung babasahin natin, mas maliwanag ito dito sa Galatia 3:24-25 Ayan. Tama yan. na ang sabi ay ganito, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin Ayun. upang ihatid tayo kay Kristo. Ayun. Ano? Ang kautusan, no? Mm-mm. O yung Ten Commandments, naging tagapagturo. Anong tinuturo? Na ikay makasalanan. Ayun. Upang ihatid ka kay Kristo. Na nagpapatawad ng kasalanan. Iyon. Upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayun. So ano po ang ibig sabihin na si Kristo ang kinauuwian ng kautusan? Kasi nga po, pagka na-realize mo na ikay makasalanan dahil sa kautusan, ituturo ka nun, ihahatid ka kay Kristo. Para humingi ka ng tawad at bibigyan ka naman ng kapatawaran Oo. ng Kristo. Datapat ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Ayun. Ngayon, ito sabi na, kita mo, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Hindi ho ibig sabihin na wala na tayo sa Ten Commandments. Tama. Ang ibig lang sabihin niyan, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo ng kasalanan. Ayun. Kasi ang Ten Commandments, ituturo ka na ikay Huwag kang makasalanan. papatay. Oo, tama Ikay yan. makasalanan, nalabag mo ito eh. Tama yan. Paano kung wala kang Kristo? Walang magliligtas sa'yo. Walang magliligtas. O, kaya ang sabi diyan, tama yung sinabi rito, no? Yung, nung dumating na si Kristo, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturong makasalanan kasi pinatawad ka na. Yun. Paano natin nalaman Tama. na yung ilalim ng tagapagturo ay kasalanan? Sa verse 22 ho, mga kaibigan, itaas natin, datapat kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan. Ayun. So yung palang ilalim ng tagapagturo, ilalim ng kautusan, ilalim ng kasalanan. Ayun. Inalis tayo sa condemnation of the law. Oo, kaya pala ang purpose ng law ay siya yung tagapagturo Ayun. na ikaw ay makasalanan. Makasalanan. Oo. Para hindi ka mapunta sa greater danger. Kaya Yan. salamat sa kautusan, sinulat nung lawgiver, ikay iniingatan pala na huwag mapunta sa malalim na kapahamakan ng kasalanan. Kaya po, kapag sinabing for Christ is the end of the law for righteousness, Yun. si Kristo po ang goal ng kautusan. Mm-mm. Pagkatapos kang ituro na ikay makasalanan, ihahatid ka kay Kristo. Jesus is our power to be righteous. Yan. Diba? Alright. And number 4 and last natin pong sasagutin na objections na karaniwang ginagamit, yung nasa Colossus 2:14, Brother Robert. Ayan, oo. Ang sabi nga naman dito sa Tagalog, ito yung ginagamit ng ilan, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi na ayon sa atin, at ito'y kanyang inalis, at na ipinako sa krus. Oh. Ito'y ginagamit ng Pinoon. Andun din naman yung sinabi. Ano yung inalis? Palatuntunan. Pinawi ang usapang nasusulat sa palatuntunan laban sa atin. Ayun. Dalawa po kahulugan yan. Una, ito po yung tinatawag na palatuntunan na ceremonial law of Ayun. Moses. Tama. Now, hindi ho Ten Commandments ito. Hindi, oo. Kasi po kung mapapansin nyo mga kaibigan, ang sabi ho rito, palatuntunan laban sa atin. Yun. Ano ibig sabihin nito? Alin po ba sa Old Testament yung sinasabing laban o magiging saksi laban sa atin? Sa Deuteronomy 31 verse 24 at 26, ganito po ang sinasabi. Pagkatapos maisulat ni Moses ang mga salita ng kautosang ito sa isang aklat hanggang sa katapusan, nag-utos si Moses sa mga Levita na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon. Kunin ninyo ang aklat ng kautusan at ilagay ninyo sa tabi ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos upang dooy maging saksi laban sa iyo.
Ano po yung laban sa atin na tinutukoy dito sa Kolosas? Ito pala yung laban sa atin na saksi na walang iba kundi yung kautusan ni Moises o yung ceremonial law Ayun. na inilagay sa tabi ng kaban. Oo. Kagaya nga po nung ano po yung Kasi mga nasa loob ng kaban, ano yan 10 utos eh. Yun, Oh, yun yun. nasa tabi. separate nga eh. Tama. Ano po yung mga palatuntunan niyon? Basahin lang po natin sa 16-17 ng Colossus 2. Binanggit doon yung tungkol sa ritual sa pagkain, ritual sa inumin, Ayun. ritual sa kapistahan, ritual sa bagong buwan, ritual sa mga sabat na mga annual sabat na unang sabat. Na yun po'y anino ng darating at katawan kay Kristo. Tama. Oo. Hindi ho ito yung Ten Commandments, no? Hindi. Iba ho kasi yung moral law, which is the standard of right and wrong, doon sa ceremonial. Tama yan. Okay. At pangalawa po, nung banggitin ni Pablo itong mga palatuntunan o yung usapang nasusulat sa palatuntunan, ito po ay illustration ni Pablo para idiin yung katotohanan na tayo kapag pinatawad sa ating mga kasalanan ay pinapawi lahat ng listahan ng ating kasalanan. Tama yon. In fact, Brother Robert, sa English Standard Version sa Colossians 2:14, ang sabi, by canceling the record of debt that stood against us with Ayun. its legal demand, that He set aside nailing to the cross. Ano po yung inalis doon ni Kristo, kinansel niya? Record of debt, yung listahan ng pagkakautang. Ayun. Halimbawa, may listahan ka ng utang sa tindahan. Pag binayaran mo yon, nabubura yung listahan. Tama. So, ang ginawa ng Kristo sa pagpapatawad sa ating kasalanan, yung listahan ng utang natin pagkahaba-haba, binura niya yun. Binura na niya. Tama. Yung Ten Commandments, hindi naman listahan ng kasalanan natin. Hindi yan, listahan ng kasalanan niya. Nililista doon kung ano yung dapat wag mong gawin. Tama yan. Pero hindi yung listahan ng personal mong nagawang So kasalanan. ang pinawi ni Kristo yung yung atraso natin sa kasalanan. Yan, tama. Yun. Kaya nga yung binabanggit din sa Efeso 2:15, no, na kanyang pinangulang bisa ang kautosang mga batas, Ayun. mga alituntunin upang siya'y lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao, kapalit ng dalawa, sagay gumagawa ng kapayapaan. Yung kautosang batas na alituntunin, ito nga yung mga ceremonial law Tama yon. na inalis na. Ito pa kapatid, sa Hebreo 18, di ba? Nang sabihin niya sa itaas na hindi mo ibig at hindi mo rin kinalulugdan ng alay at mga handog at mga buong handog na sinusunog at mga alay para sa kasalanan na Yan. inihandog ayon sa kautusan. Pagkatapos ay idinagdag niya, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Yun, Yan. yung ceremonial, yung priesthood. Kaya mga kaibigan, Siya na yung pari. sa ikalawang bahagi ng ating pagtalakay, kung pinawi ba ni Kristo ang 10 utos? Hindi ho. Maliwanag na hindi, sapagkat bago pa man magkatamat bumaba si Kristo sa lupa, bilang Mesayas, ay talagang sinasabi na sa propesiya na mahal niya ang kautusan, kanya itong ipapaliwanag, kanya itong imamagnify, kanya itong bibigyan ng galang, itutuwid niya yung mga maling pakahulugan dito. Hanggang ngayon, no, sa pamamagitan po ng inyong mga lingkod, tinutuwid po ng ating Panginoong Kristo yung mga malihong pananaw ngayon sa kautusan. Meron kasing gumagamit sa kautusan para sa kaligtasan, Oo. meron naman nagsasabi wala nang kautusan. Parehong mali Parehong yun. extreme, oo. Parehong mali yun. Ano ho? Sa mga susunod po na atin pong pagtalakay sa part 3, ay atin po naman sasagutin din yung iba pang mga talata sa Biblia na nagsasabi na hindi na gagamitin ng kautusan. Marami pa ho kasi nga talata to, Brother Robert. Meron pa yung binabanggit sa 2 Corinto 3 na wala na daw tayo sa titik kundi sa espiritu at maraming bagay. Kaya po, mga kaibigan, ang tanging hiling ng Panginoon sa atin ay, ang tanong ng Panginoon sa atin ay, kanino ka papanig? Doon sa kumakalaban kay Kristo na nagsasabing sinira niya ang kautusan, o kay Kristo na siyang halimbawa natin na siya mismo ay tumupad sa 10 utos at kanya pong dadalhin tayo sa kaharian. Kung tayo tutulad sa kanya, natutuparin at ituturo din natin ang kahalagahan ng kautusan sa mga tunay na naligtas kay Kristo. Tama yun. Kaya po, Isa na lang kapatid, Oh. baka itinatala nila. Pakilagay niyo po yung 1 Pedro 2:24. Ito po yung sinabing pinawi niya sa krus. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang Yes. katawan sa punong kahoy upang tayo mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katwiran dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Yun yung pinawi niya, yung kasalanan natin. kaya nga yung mga Pariseo, Brother Robert, at least buti sila naniniwala sa 10 utos eh. Yung problema nga lang, dinagdagan lang nila. Ang problema ngayon natin na kinakaharap sa mga religious leader ngayon, Yun na nga. tinanggal na mismo yung 10 utos. Mahirap talaga. Oo. Kaya mga kaibigan, Abangan pa nila. ito'y eye-opener, no? Eye-opener. Sa susunod po ay marami pa ho kayong malalaman. Sasagutin pa May ho part natin. 3 pa to kapatid. May party tayo. Para Sagutin mas natin malinaw. yung maraming objections. Kasi may nagtanong sa atin, kaligtasan ba ang kautusan? Yung mga issues sa Galatia. Oo, tama yun. Na tayo ay nahulog sa biyaya kung sumusunod sa utos. Yan po sasagutin namin sa susunod. Kung nais nyo pong mapakinggan uli at ma-download ito pong ating programa ngayon, punta lang ho kayo sa aming website
www.backtothescripturesministry.webs.com. Ano ho? www.backtothescripturesministry.webs.com. At kung may questions po kayo at i-request na topic, Brother Robert, maraming nag-request sa ating mga topic, no? Marami. At ito ay Naka-line up i-isahin pa. natin. Yung naka-line up natin sa ating sa November na first Sunday, no? Yung ating Listener's Corner, sasagutin po natin yung interpretation ni Eddie Soriano sa Revelation 12. Tama yan. Yung babae. No? Ito yung ni-request natin ng kanyang mga members. Marami silang question na sasagutin natin. Tama yan. Yan po ay sa antabayanan darating nyo, mga na kapatid. first Sunday ng November. Okay? Okay, bago tayo magtapos ay aawit pang muli ang ating mga kapatid, ang ating mga bisita rito. Ito po ang Salmos Singer. Ayan. At kung nais din po ninyo na kayo ay mag-request ng topic, no ho, punta lang ho kayo sa aming website, sabihin nyo lang doon. Lahat po ng mga questions nyo, kung hindi man nasagot ngayon, lahat po yan nakapila at ito po ay inaayos namin, iniisa-isa. Okay? So tayo po ngayon ay hantayin natin yung ating mga singers. Oo. Ang Salmos Ang Singers. Salmos Singers, no? Ang babata. Ang title ng kanilang aawitin ay I Love You Lord. Wow, I love you, Lord. So, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul rejoice, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Amen. Maraming salamat mga kapatid. At dadako na tayo sa pagbati, kapatid na Ronald. Sige. No? Gusto kong batiin ang Aniban Church. Galing ako kahapon doon. Binabati ko ang Bulalake family, Nina Otelio, Makahilos family, si John Dave, at ganun din lalo na sa kay Engineer Boyet Fabellion na nag-invite sa atin doon. At salamat din sa kanilang donation sa ating radio Oo. program. Thank you Kaya so much. sana ay patuloy namin kayong maging kabahagi mga kapatid sa banal na gawaing ito. Amen. At sana ay muli niyong paunlakan Babati kami. daw. Babati? O sige, mabilis lang. Binabati ko po yung mga kaibigan ko po sa Santa Lucia Village tsaka sa computer shop ni Kuya Nono na nakikinig ngayon sa station ng DWBL. Maraming salamat. Okay. Sige, Brother Robert, tayo pa yung manalangin for closing prayer. Okay, tayo manalangin. Maraming salamat po, dakilang Ama, sa inyong Biblia. Maraming salamat din po sa inyong bugtong na anak na siya pong naghayag ng dakilang pag-ibig na ang banal na kautusan na ito ay hindi mawawala sapagkat ito ang tali at bigkis sa aming mga tao na aming maipahahayag kung gaano po namin sila kamahal, ganun din ang aming paghahayag ng pag-ibig sa aming Diyos. Yes. Nawa po, dakilang Ama, amin pong lalong mahalin ang inyong katotohanan. At sa tulong po ng banal na Espiritu Santo ay wag po nawa naming patigasin ang aming puso na tanggapin ang katotohanan upang kami po ay makarating sa tamang pagkaunawa.
ipagpatawad ang aming mga pagkakasala, pagpalain ng aming mga tagapakinig, na patuloy po silang mabiyayaan sa programang Back to the Scriptures. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ganon din sa kay kapatid na Brother Moises Aberhedo. Salamat sa iyo, kapatid. Naririto Oo siya nga. na siya'y sumuporta. Dinala niya ang mabigat na bag ni Brother Ronald. Oo. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. At sa uulitin. Mabigat na bag. Mm-mm. Alright, at abangan niyo po kami muli sa aming pong susunod na programa sa Back to the Scriptures. Brother Robert, yung kanyang kamay. Kapatid, okay. Oo, at tayo po ay nagpapaalam. Good night and God bless you all sa inyo lahat. Bye-bye. Nawala na yung camera natin. Masakit. Okay lang. Yeah. Humble adoration, I kneel before your throne. In brokenness I seek your face alone. Above you there's no other who's able to restore my soul. Come and make me whole. Breathe on me. Breathe on me. Power of God, come in and change me. And change me. You are all I need. Holy Spirit, Holy Spirit, breathe on me. I'm ready to surrender, to give you all my life, no matter